ibigay ito sa inyo. 17.8 billion po ang utang natin. Ay, ito pala. Wala ho silang... Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga gayas, ay lumabas naman po si Mayora kasama po ang Vice Mayor na si Yul Servo. Palakpakan, kasi lumabas po sila. So ngayon mga kois, mga gayas, kita nyo naman yung intro, di ba? Ibinida na naman yung utang sa nakaraang administrasyon. Palakpakan! So, panoorin po muna natin itong video na ito bago po tayo magbigay ng reaction mga kois, mga gayas. So, without a further ado, let's begin. Panahon para lumabas. Okay? Gawin yung kanilang regular na gawain. Pagpasok po ng administrasyon namin ni Vice Yul, balik na po tayo sa regular programming natin. Hindi na po nakatutok ang mga tao sa social media. Kaya po hindi nila nakikita yung mga nabanggit ko kanina. In fact, patapos na nga po sila. Hindi po nako-consider yung mga pinatayo naman po namin using yung funds na meron ang city na hindi namin kailangang manghiram. Salamat po. Thank you very much, Ludi. Nakita ko po si Berlin. Mukhang may follow-up yata tungkol doon. Berlin? Good morning, Mayor Darlene Ruiz po. Dinaming po lang namin kasi may nagsasabi yung bang naibang utang ng past administration is 17B. May nagsasabi naman po na 18. Ano po ba ang ano ron? 7. Wait lang po. Awesome! Wait lang po ha. Parang pinaghahandaan po ni Mayora kasi mayroon po siyang hard file, hard copy or soft copy po ba yung daladala niyang papel mga kuis, mga listahan. Ano ito talagang pinaghandaan? Talagang pinaghandaan. Sa lahat ng pwede ipakita, pwede naman niya magdala siya ng mga resibo ng mga nagawa niya. Bakit listahan pa ng utang? Mamaya ipaliwanag natin yung utang na yan mga kuis, mga guys, para maintindihan po natin lahat. Mamaya, papatuloy po muna natin to. 17.8 billion. Okay, 17.8 meron naman daw. po, ito, pwede ko naman ho ibigay ito sa inyo. 17.8 billion po ang utang natin. Ay, ito pala yung nabayaran na. So ngayon, ipapaliwanag natin ito mga kuis, mga gayasa. Kasi napaliwanag na po ito ni Yorme Isko Moreno doon. So, nangutang po ang City of Manila sa panahon ni Yorme Isko sa World Bank ang mga kuis, mga gayasa. At bangko sa Pilipinas, bangko ng gobyerno, mga kuis, mga gayasa yan. Ang tanong, bakit nangutang panahon ni Yorme Isko sa kanyang administration? Dahil po sa mga pinagawa niyang mga kondo, paralan, ospital, Manila Zoo, at kalinisan dyan sa Maynila. Palakpakan. Okay. Yan yung initiative o mindset ni Yorme Isko Moreno. So ngayon, ano ang ipiniliwanag ni Yorme Isko Moreno noon? Na walang dapat ipangamba sa next administration dahil hindi naman po yan matik na bayaran lahat o kukuha sa IRA o sa pundo ng Manila City Hall. Bakit? Saan kukuha o pangbayad? Ito yan. Yan po yung Mandanas ruling. Ang Mandanas Garcia ruling ay ang kapasyahan ng Korte Suprema na makatanggap ng ang local government ng makatanggap
ang local government units ng karapatang bahagi sa lahat ng buwis na nakulikta ng sentral na pamahalaan. Oh. Ayon pa dito, pagpatuloy muna natin to ha. Ayan. So, ibig sabihin nito mga kois, mga gayas, in advance lang po ni Yorme yung sharing po ng Manila City galing po sa revenue nila papunta po doon, 'di ba, sa national government. So ngayon, dahil sa Mandanas rolling na 'yan, mayroong pong sharing na reimburse o maibalik sa mga LGUs. Ito 'yon, ito. Oh. Ayan. Yan, basahin natin. Ayon sa mga petitioners, dapat kasama sa LGU shares ang lahat ng national taxes. Pinagtibay ng Korte Suprema na ang mga local government unit ay may karapatan sa just share. O yan po yung reimburse na sharing ng kita ng IRA o revenue ng city sa lahat ng pabansang buwis na nakulikta at hindi lamang mula sa Bureau of Internal Revenue. So, klarong-klaro mga kuis magayas. Alam naman po natin na malaki po ang revenue o kita o IRA dyan sa City of Manila. Dahil sentro nga po yan ang kalakalan mga kuis magayas. So, ibig sabihin yan, yung percent ay malaki. So, malaking pera ang ma-reimburse po dyan sa City of Manila every year. So, yung inutang sa panahon ni Yorme Isko Moreno is yung magbayad noon is yung sharing ng kanilang local government unit galing sa national. True to Mandanas ruling mga kuis, mga kaya. So, bakit? Bakit nangamba ang ating butihing mayura dyan kung bakit daw hindi sila nakagawa ng mga project nila? Hindi naman po talaga kalahatan na naapektuhan yung kita nila sa City of Manila dahil yung magbabayad naman doon is yung Mandanas ruling mga kuis, yung revenue na maibabalik o sharing dyan sa City of Manila. At hindi naman yan isang taon lang na bababayaran lahat yon mga kuis, mga gayas. At hindi pa yan, yung mga pinatayo ni Yorme Isko Moreno like Manila Zoo, kumikita po yun. Yung mga kondo, kumikita po yun. Yung mga ospital. So, saan ka pa? So, bakit? Mapatanong tayo, bakit wala po silang nagawa? Na hindi gaya na nagawa ni Yorme Isko Moreno? Kasi mindset lang po yan. Initiative po yan po ang ating buting Yorme Isko Moreno. So, ipagpatuloy natin ito mga kuis, mga gayas. Yan. So, basahin lang yan. Ayon sa mga petitioners, dapat kasama sa LGU shares ang lahat ng national taxes pinagtibay ng Korte Suprema ng local government units ay may karapatan sa just sharing na revenue sa lahat ng pambansang buwis na nakulikta at hindi lamang mula sa Bureau of Internal Revenue. So, klarong-klaro yan. So, bakit po sila nangamba? O, diba? Ito po, nasa gilid po yung hiniram sa specific na banking institution at nandito naman po. At kung magkano... Isa pa mga kuis, mga gayas. Matandaan po natin, dumaan po yan sa council, ha? Dumaan po sa council yung ordinansa na iyan ng City of Manila. At alam nyo ba kung sino yung majority floor leader noon? Si Ma'am Hani Lacuna, kaya alam na alam po niya yan. Lahat mga kuis, mga gayas, kana huwag po tayong magmalinis. Okay? Tuloy po natin. Na po ang nabayaran at kung saan po. Meron naman pong kopya dito eh. Nasabi po ba na naapektuhan ng mga programa ng city government dahil sa laki ng utang? Parang na-overwhelm tayo sa laki ng utang. Totoo naman po. Medyo naapektuhan po pero not totally. Ang ginawa ko lamang po, mas So, di ba, aminado siya na not totally. Ang mali lang dito ni Mayura, hindi niya pinaliwanag kung sino
yung magbabayad noon, mga kuys mga. Hindi niya nabanggit yung mandanas ruling dyan, mga kuys mga guys, no? Oh, anong tawag mo doon, mga kuys mga guys? Magpatuloy na lang po natin. Tutukan ko po yung ating mga social amelioration program. Yun pong mga programa na alam po nating mas marami ang makikinabang. Ang population po ng lungsod ng Maynila ay nasa 2 milyon mahigit. Okay. Ang atin pong senior citizens as of the last count ay nasa 203,000 na. Ang atin pong mga PWDs at saka yung mga solo parents, kung pagsasamahin mo, nasa 50,000 na. Ang atin pong mga mag-aaral, both UDM, PLM, at saka yung atin pong mga grade 12, kung siguro So, ang tanong ngayon, o di ba? Kahapon, natalakay po sa City Council yung mungkahe o ordinansa nila na 71 milyon na dagdag daw 2,000 sa lahat ng mga workers ng mga barangay. O, wala pong, hindi po agree po lahat ng mga team Iskonians noon, mga kuys mga guys. Dahil nga po, kaginhawaan po yon ng mga workers na dapat naman talaga sa kanila. Pero may tanong. Ang tanong naman kasi, bakit this last na po of month sa taong ito, bakit hindi nasimulan noong January pa? Kaya tuloy na sabi ni Councilor DTV Villanueva, baka nga magamit ito sa politika next election, mga kuys magayas. Dahil nagtataka po sila, bakit ngayon lang pinursige at talagang madalian po. Ayaw nila na mayroon pong lalabag nito. Nasa 20,000 na. Mas marami po sila na makikinabang po doon po sa pondong iginugugol natin para po sa kanilang allowances na alam po natin na marami po silang paggagamitan. So ako po, mas tinuon ko po yung aking mga programa sa mga social services natin kasi alam natin mas kinakailangan po yan ngayon. Okay. Ayan. So, manual mic tayo, mga kuys. Sabi ni Mayora sa social services daw. Ayan. Social services. So, bakit maraming nagre-reklamo mga estudyante, especially po yung mga seniors, na bawas na po yung mga allowances nila? Nasa panahon ni Yorme Isko Moreno, tag 1K yun, mga kuys, yung mga allowances, ha? 1K yun. Tapos ngayon, dili na, hindi pa accurate, bawas na. So, nakapagtataka. Patuloy natin. Ng ating mga kababayan coming from a pandemic. Total, nandyan na po yung mga infrastructure. Nakatayo na naman po yung mga infrastructure eh. Ang kailangan na lang po natin gawin, magdagdag na lang po tayo ng kaunting infrastructure using our own funds. Hindi po totoo. Diba? Aminado siya. Andiyan na yung mga buildings na yan. Build ni Yorme Isko Moreno. So, alam niya kung saan ginagamit yung pira na hiniram noon sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Ang tanong lang, bakit palaging dala-dala niya yung mga hard copy o soft copy ba yan na talagang pakita sa taong bayan? Ano ibig sabihin nun? Wala ho akong pinagagawa. Meron po. Nabanggit ko na po kanina. Pero ngayon po, mas gusto ko po tamang oras na ibibigay yung ating mga allowances na talagang kailangan ng mga senior citizens natin. Maliit po yun, kaya kailangan tamang oras mabibigay natin. Dati Tamang oras daw ibibigay. Bakit late? At bakit bawas? Yun ang tanong ng mga Manilinyo. O, diba?
Hindi ganun. Tamang oras para magbigay yung allowances ng ating PWD at saka mga solo parents at saka mga estudyante natin. Yun po ang tinututukan ko. Nang sa gayon naman po, magamit nila ito para sa kanilang mga pangangailangan. Kung sana wala tayong malaking obligasyon, Utang na naman. sana mas padadagdagan pa natin. Ang atin pong mga senior citizens na natatanggap lang po ay 500 a month. Nasaan na yung 1K? Okay. Eh kung wala ho tayong binibigyan ng obligasyon, eh di sana mas mataas ang nakukuha nila. Kasi kailangan nila yun pambili ng kanilang mga gamot. Di ho ba? Ang dami pong maintenance sa atin. Mayora, para fair po sa lahat, ipaliwanag nyo po yung Mandanas Ruling. Kung ano po ang serbisyo ng Mandanas Ruling sa mga nahiram sa panahon ni Yormesco Moreno sa World Bank. Paliwanag mo. Ipaliwanag mo na hindi masyadong naapektuhan yung City Manila, yung revenue nyo. Oh? Paliwanag mo naman. Huwag yung dyan lang kaya nakatutok. Mga senior citizens. Ganon din po ang ating mga persons with disability at mga solo parents. Kung wala ho tayong mga obligasyon na ganyang kalaki, mas malaki po sana ang natatanggap ng ating mga kababayang Manileño na sa tingin ko po ay mas kinakailangan nila ngayon. Yun, right time in a right place, Berlin, ng Filipino Mirror. Papuntaan ko po si Jun. Jun, anong tanong mo? Tanong na lang ako kay Vice Mayor Yul Serbo. Kasi tatanong ko kay Mayor nasagot na kagad tungkol po ito sa nangyayari po sa konseho. No? Na tila po, Ayan. tama po yung sinasabi nyo kanina, nagkakaroon po ng politikahan. Isa na rin yung hindi na po paggalang sa inyo. Ngayon, meron po tayong mga ordinansang ginagawa po sa Maynila. Ngayon sa pag-aaway-away at pagkakawatak-watak po ng mga konsyal, hindi po ba naapektuhan yung mga ordinansang gagawin nyo para sa lungsod ng Maynila? Apektuhan. Siguro po sa nakikita ko po ngayon magkakaroon po ng malaking epekto yung pagbabago. Kung dati po magre-recess lang kayo ng, sabi ko kanina, magre-recess lang kayo ng saglit, pag-uusapan lang nila at pag-resume na, magiging okay na. Ngayon, nakikita ko po siguro na, o sigurado na, medyo kung pag-uusapan namin yung ordinansa o resolution ng kalating oras, siguro magiging isang oras at kalahati. Katulad po nung tinalakay po namin yung pagko-congratulate po sa ospital ng Santa Ana para sa... Ayan. Bakit po? Hindi ba niya sinabi kung saan po nag-umpisa? Okay naman sila noon, di ba? Sa ngayon, yung mga Team Isko Councilor. Saan nag-ugat? O saan nag-umpisa? Dahil sa ginawa nilang secret at illegal session noong July 23 na kung saan nag-reorganize ng kanilang mga committee na hindi alam na mga councilor na supporters ni Yormesco. Doon po nag-umpisa. Kaya klaruhin mo, Sir Serbo. Nilang level 3 umabot po ng matagal yon na simpleng resolution lang po pero matagal pong pinag-usapan pero ang kagandahan pa rin hindi tayo namimili ng magsasalita kung ano yung basta tumayaw sila sa podium at talagang kailangan nilang ilabas yung kanilang saloobin o yung kanilang katanungan, binibigyan po natin sila ng
ng oras para po doon sa kanila na makapagsalita sila. At ako nga po, gaya po ng sinabi ko kanina, kung sa pagdidebate at hindi matapos talaga, siguro nandiyan naman po para ma-divide ang house, para pagbotohan ng mas nakakarami, para makapag-rule po tayo ng Paano po kami maniniwala nun, sir, na para sa Manilinyo? Ha? Kayo-kayong nga lang dyan, nag-aaproba, especially po yung Family Lacuna. Committee on Appropriation from Mayura sa Department of Budget. Puro Lacuna po. So, ano yung komento at reaksyon nyo sa video ito, mga kois, mga guys? Paki-comment down below po. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So, for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.